Welcome to our channel and welcome to our weekly technical analysis video. Bago tayo mag-proceed sa mga stocks na pag-uusapan natin ngayon sa video, let us have a recap of the Philippine Stock Exchange Index. PSEI closed at 5,976.77, still under the bearish area of our chart. Below siya sa mga moving averages natin, although generally makikita natin na moving sideways yung paggalaw ng market. Let us identify our support and resistance naman by plotting our Darvas box. Our initial support is around this level, 5,800. Breakdown of this level, pwede natin makita na i-visit nyo yung susunod na second support natin, which is around 5,500. Banda dito. Ito, 5,800. For PSEI, I think it would still stay around the sideways direction as of the moment because of the recent red candle na to. It seems that the market is not yet decided to switch direction. Tignan natin in the coming days if magkakaroon ng pagbabago sa direction ng market. Tara, pag-usapan naman natin yung mga stocks na napili natin for this video. Una sa listahan natin is IMI, Integrated Microelectronics Incorporated. IMI is doing well dito sa dalawang recent candles, yeah. Before dito sa pangatlong candle niya. It breaks out the 20-day MA. Then, yan, very good sign yung sumunod na dalawang candle ni IMI. And let's plot IMI Starbucks support and resistance para makita natin ano ba yung support and resistance IMI. So, dito natin siya ipa-plot. From this low up to this high bago yung breakout. For IMI, medyo malaki yung consolidation box yung dinaanan ni IMI before niya na-reach itong breakout level niya dito sa closing candle niya. Kung titignan naman natin itong left side ni IMI, dito sa part na to, ayan, i-plot natin yung kung titignan naman natin itong left side ni IMI for possible resistance, mapapansin natin na itong closing candle ni IMI is under the major resistance tong chart natin na kailangan niyang i-break kasi ito yung initial support na dito sa dati niyang chart movement na which we will be considering na resistance naman ngayon. Kaya yun, nagkaroon siya ng resistance. My personal trade idea here is enter sa breakout and use the 20-day MA as my stop loss or yung gagamitin ko na pang trend follow as my exit level pag nagkaroon ng continuation yung move ng stock or ni IMI. Proceed naman tayo sa susunod na stock natin. Susunod na stock natin is AT or Atlas Consolidated Mining and Development. AT naman for me is a promising stock na dapat nasa watchlist na natin. Recently, it broke the 20-day MA here, which is a sign of bullishness. So, identify naman natin yung support and resistance levels ni AT. For the support and resistance, kilala na natin hanapin yung
swing low niya, then identify the swing high. Ayan, ito swing low dito and swing high niya dito. Resistance for me is around dito sa ayan, sa high na 'to which is the 10.40. Ayan mga nasa 10.40 yung high nito. 'Pag na-breakout niya 'tong high na 'to, it may give us a strong signal of, proceeding with the bullish, direction. So tingnan natin naman itong left side ng chart for possible resistance. Kung titingnan natin dito sa left side kung ano ba yung possible resistance niya. So, for the possible resistance, ito pwede nating i-plot 'to kasi ito yung before na support niya turn to resistance. Bale dito sa 11.44, ito yung next resistance level ni 80. So, possible itong price na 'to 'pag umabot si 80 dito is magkaroon ng consolidation, price consolidation dito. So, that's it for IMI muna. Tignan natin if magkaroon ng impact itong mga price levels na pinlot natin for IMI or kung makita natin na magsisimula na rin siya magkaroon ng sarili niyang trend pataas. Ito, 'pag na-break niya 'tong resistance, then dito sa breakout ng box and breakout ng resistance. Last on our list is Globe Telecom Incorporated. So, one of the telco giants sa Philippine Stock Exchange Index. Gusto ko yung closing candle niya, strong closing candle, and recently nabasag na din niya yung 20-day EMA which is a sign of a strong bullish stocks. Kung titignan din natin yung volume niya, good volume. Plus, kung titignan din natin yung support and resistance ni Glo, makikita natin na breakout na din siya. So, marami siyang conviction level and na potentially maging bullish yung stock niya. Okay, plot natin yung from swing low and swing high bago yung breakout yan. Breakout na rin siya dito sa Darvas box natin and recently nag-break out na din siya dito sa 20-day EMA, above na siya dito sa moving average natin which is a sign of a strong bullish stocks. If titingin naman tayo dun sa left ng chart ni Globe, ang makikita natin na potentially next resistance would be dito banda. Ayan. Ito kasi dito nag-support siya before dito. And around the 2,000 price level, dito possible magkaroon ng resistance yan pag nagkaroon ng continuation ng breakout. So, tignan natin if mag-materialize itong technical insights natin kay Glow sa mga darating na araw. So, quick stock charting lesson naman tayo. Pag-usapan naman natin bakit importante yung stock direction. Stock direction isa to sa mga main deciding factor when I am selecting a stock na iti-trade ko. Ito yung stock trading profile ko na kung saan ako mas nagiging successful sa pag-trade. Especially yung stock direction is bullish. I'm not saying na walang kumikita sa pag-trade sa mga falling stocks or downtrend stocks. May mga kakilala din ako na very successful sa mga ganitong stocks. For my experience, mas madali lang talaga mag-profit sa mga bullish na stock. Kaya nga, pag bullish yung market, kahit anong bilhin mo, panigurado kikita ka. And this is where the stocks na bullish yung direction come to action. Regardless of the market condition, kasi kung may mga stocks talaga na bullish pa rin kahit bearish yung market condition. Kailangan mo lang talaga maging masipag sa pag-check isa-isa sa mga stocks na to.
na meron sa market natin. And wag kang aasa sa mga pino-post online or sa mga stocks na na-hype. Trust your hard work sa paghahanap ng mga stocks na 'to. That's it for now. If interested ka to know more of my trading styles like this video, subscribe sa channel para maging updated sa mga susunod na i share ko. Thank you for watching and see you sa susunod na video.